Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, chika lang tayo. So, ito yung mga gawaing bagay na pinaka-hate ko dito sa bahay ni Amo. So, unang-una is, nung bago pa ako dito, tumatae pa tong bata sa diaper. So, yun yung pinaka-hate ko kasi grabe ang baho, as in. Malaki na kasi siya, mag-6 na taong gulang na, tapos nagda-diaper pa din. And also, parating masakit yung tiyan niya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa tiyan niya. Parang may sira sa loob ata. Grabe, halos parating sumasakit. And pag tumae siya, ang baho ng tae, maasim. Ayan. So, may time pa na, grabe, parang masuka-suka na ako talaga. Naluluha na ako. Tapos, nandyan yung abo ko, kaya hindi ko magawa. Tiniis ko. So, yun yung nahirapan ako ng trabaho. Buti na lang nung nag 6 years old siya, tinigil na ng amo kong babae yung pag-ano sa kanya ng diaper. So, tinry namin na pataihin siya sa sa bowl. So, awa ng Diyos, okay na ngayon. Kaya hindi na ako nahirapan. Dati talaga grabe. May mga time pa na hawakan niya ng kamay niya yung tae niya. So, ikalat niya yun sa libro. Doon ako talaga napiko na sinabi ko sa amo ko, pag diyan siya titigil, uuwi talaga akong Pilipinas. Sinabi ko talagang ganun. Tapos nung sinabi ko yun sa amo ko, namula talaga yung amo ko. Hindi niya ma-explain yung reaction niya. Alam mo yun, talagang seryoso ako nung time na yun. Tsaka hindi ako natakot. Grabe yung galit ko nung time na yun. Kasi kumuha pa siya ng gloves. Nangyari yun ng beses. Nalagay sa libro, tuwa siya, para siyang demonyo. Tapos, pangalawang araw, wala yung amo ko dito. Ginawa niya, naglagay siya ng gloves sa 2 kamay niya. Sabi niya sa akin, maglalagay ako ng gloves para kung kamutin ko yung yung poop ko, hindi daw mataihan yung kamay niya, 'di ba? Di ba naman demonyo? Alam mo ginawa niya, akala ko hindi niya gagawin. Pagtanggal ko pa lang ng ng diaper, kinamot niya na kaagad yung pita niya. Eh di nagkalat ngayon sa gloves, sa kamay niya. Ay talagang napamura talaga ako, and then hinampas ko yung sobrang gigil talaga. And sinabi ko sa kanya, pag ganito ng ganito yung ugali mo, uuwi ako ng Pilipinas, ba't ako nagtitiis dito? Sa kaharap ko lang talaga yung CCTV. Ba't ako nagtitiis dito? Ang ganda-ganda ng buhay ko sa Pinas. Talagang napikon talaga ako. Tapos, yun. Sabi ko, gusto mo pa? Ulitin mo pa yan? Sabi ko gano'n. Akala mo nakakatuwa? Ikaw palabihin ko niyan. Talagang galit na galit ako. Tapos, ayun na, pinatulog ko siya. Pero yung galit ko nandyan pa rin pag uwi ng amo ko. Sabi ko sa kanya, yung sabi ko yung alaga ko, sabi ko ganon. Kinamot niya yung tae, tas may gloves siya. So, yun, binabad ko yung gloves kasi may tae. Sabi ko, pag ganyan ng ganyan siya, sinabi ko talaga sa kanya, sabi ko ganon sa amo ko. Pagka ganyan ng ganyan yung ugali niya, uwi akong Pilipinas, sabi ko ganon. Ba't ako magtitiis dito? Ginanong ko talaga, tas yung amo ko namula. Magkaharap silang dalawa, yung amo kong babae tsaka lalaki. Tsaka yung mukha ko hindi talaga talagang mataray. Kasi nung time na yun, pagod ako buong araw, tapos biglang gaganunin niyo ako. Tapos, namula yung amo kong babae, tapos tinignan ko siya, namula siya. And then sabi niya, sige kakausapin namin bukas. Tapos hindi ko na kinakausap yung bata, mga ilang araw. Alam mo yung, pag nakikita ko siya, yung ko, parang naiinis talaga ako sa kanya. Parating yung regla ko Tapos yun, may time na natulog ako, sinipa ko yung higaan dito kasi galit pa din ako. Ilang araw na nakalipas, hindi ko siya pinapansin. Tapos yung amo ko yung nagsusundo kasi baka magsabong kami sa daan, wala pa namang CCTV doon, baka matulak ko talaga siya. Yung amo ko yung nagsusundo mga ilang araw. Tapos nung hindi niya nakaya, sabi niya, Jen, nagsabi si yung alaga ko daw, kung pwede ikaw daw ba yung sumundo ngayon. Nahanap ka niya. Tapos tinanong ko yung bata nung nahanap mo ba ako? Sabi ko ganun. Ako yung pinasundo, nahanap mo ako? Sabi niya, hindi alibay lang ng amo ko. Kasi nakita niya lumalayo na yung loob ko sa bata. Hindi talaga ako nakipag-usap. Bahala ka dyan, niltik ka na bata. Next na pinaka-hate ko is magpalit ng bedsheet. Sa Pinas, tinuro yan, yung bed setting. Meron nga akong video dito sa YouTube. Bed setting, yung yung mga bed setting, 2 yan duvet, tsaka hindi ko alam yung isa. Ngayon na nandito na ako sa Hong Kong, hindi na ako marunong kung paano ipasok yung bedsheet doon sa pinaka talaga yung kumot, tapos i-cover mo siya ng bedsheet. Ay, grabe. Kaya ang ginagawa ko, mano-mano yan, isiksik ko siya doon sa ilalim. Grabing hirap.
Tapos mabigat pa naman kasi king size bed ata yung higaan nila. So malaki yung ano, yung kumot. Ay grabe talaga. Yun yung pinaka ano din. Natatapos ako dyan sobra 2 oras sa pag toka ko na magpalit ng bedsheet nila. Next is pinaka-hate ko. So far, yun lang. Yun lang naman magpalit ng bedsheet, tas yung sa bata, tas wala na. Yun lang talaga yung pinaka-hate ko sa lahat ng trabaho dito sa bahay. Tsaka yung nandyan sila tapos maglilinis ako. Yun yung pinaka-hate ko. Pag wala sila, malaya ako sa lahat-lahat. Pinaka-paborito ko sa lahat na gawain is pagtutupi ng damit. Yan naman yung pinaka-hate ng kapatid kong babae. So sa Pinas, paglalaba. Hate ko din yung paglalaba, lalo hand wash. Hate na hate ko yan. Hindi ko talaga matatanggap yan. Inis ako dyan. Sa Pinas, naubos yung isang araw ko na day off. Paglalaba lang. Natatapos ako tag 4 hours kasi papahingaan ko muna yan. Kuskusin ko mga kalahati. Tapos pahinga ako mga 1.5 oras. Balikan ko yan. Pagod na ako. Ayoko na. So, yan, hand wash yung pinaka-hate ko sa lahat. And yung pinaka-paborito ko is magtupi ng damit. Nagsasatisfy ako dyan, magtupi ng damit kahit siguro ilang tambak, ilang track siguro, basta patupiin mo lang ako, ready, okay ako. And pagmamlansya, yun yung mga bagay. And pagluluto, gusto ko yung pamamlansya, pagluluto, and then pagtutupi. Tapos yung paglilinis ng bahay, hindi ganun ka gusto. Yan, sa paglilinis ng CR, hindi rin ganun. Yun talaga yung tatlo, yung pinaka-bet ko talaga, na kapag ginagawa ko yan, natatagalan ako kasi ayokong tapusin. So, ganun ko kagusto yung gawain na yun, yung pagtutupi. Next, sa pagluluto naman, fashion ko siya. So, parang nag-i-explore ako, and buti na lang natutuwa ako kasi yung amo ko gusto din yung mga luto-luto ko. So, yun yung mga favorite ko na gawain. Pinakamahirap lang talaga sa lahat is kapag tumatae, yan, tas magpapalit ng diaper. Buti na lang kamo natanggal na ako dyan. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko, pag yung amo kong babae magbubuntis uli, tas mag-aanak uli, iiwanan ko talaga sila, hindi ko na talaga kaya. Ayoko ng ganyan. So far, ayun yung mga gawain. Kayo, ano yung mga gawain na gusto nyo sa loob ng bahay? Dati pa lang talaga, pagtutupi na talaga yung pinakagusto ko sa lahat. Tapos maglinis ng kwarto ko. Yun yung pinakagusto ko. And ngayon, ituturo ko sa inyo. Wag na nga. Sige na nga, ituturo ko kayo dito sa higaan ko. Hindi kasi ito maano eh. So, ayan, hawak ko yung seaweed. And cellphone ko na isa, naka-charge. Tapos higaan ko, pagkain. Pagkain. Tapos mga notebook, mahilig ako sa anik-anik. And then petroleum. Ubos sa akin to. Tignan nyo. Kailan lang to nabili. Malapit na siya maubos. Ganun siya kalaki pero nauubos ko yan. Basurahan. And then pagkain, bag ko. Ayan. So, yan yung mga ko dito. Tsaka yung mga importante ko mga gamit nandito yan sa loob ng higaan ko. Hindi dun sa baba kasi baka halongkatin niya. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Kung may question kayo dyan, you can comment down below and sasagutin ko. And also, ano yung pinaka hindi nyo gusto na gawain sa bahay? Yung iba ayaw magluto. Yung kapatid ko ayaw magtupi. Yung isa kong kapatid, mas gusto pa nila mabigat na trabaho kaysa sa mga ganyan. Gusto ko naman yan, parang stress reliever sa akin yan yung magtupi. So, ayun lang guys. Thank you. Love you. Bye-bye.